Ngayong araw ay magluluto tayo ng isang masarap, katakam-takam at napakasimpleng gawin. Talagang napakadali lang ito, kaya naman tara, simulan na natin to. Meron tayo dito ang 1 kilong pork ribs. Tatagain natin to ayon sa ating kagustuhan laki gamit ang ating cleaver knife. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Mas maganda kung panoorin mo yung video na to hanggang dulo para naman makita mo kung paano natin niluto yung napakasimple at napakasarap na pork ribs na ito. Marami sa atin, lalo na pag may bagyo, ginagawa natin, sinasabawan natin itong pork ribs. Para maiba naman, gagawa naman tayo ng may sarsa. Maglalagay muna ako dito ng kalahating cup ng toyo at lalagyan ko rin ito ng pamintang durog. Tapos nga niyan ay halo-haluin lang natin gamit ang ating malinis na kamay. Siguruhin mo lang na malinis ang iyong kamay at maghugas mabuti. Babad natin to ng mga 1 oras para talagang talab ang kanyang lasa. Ngayon naman, ang gagawin naman natin, maghihimay lang tayo dito ng bitsuelas. Mga 100 grams na bitsuelas lang itong aking binili na ito at tapos nga niyan, pag nahiwa mo na yung mga sangkap, pwede na nga tayong mag-prepare ng ating mainit na kawali. Lalagyan natin ito ng mantika. Ang gagawin natin dito, isisir lang muna natin yung ating mga pork ribs para nga mag-lock yung kanyang mga lasa. Makakatatlong batch tayo ng ating pagluluto dito dahil nga hindi natin pwede itong punuin yung ating kawali dahil nga isinisir natin ito at kailangan malakas yung apoy. Kung meron nga kayong mas malaking kawali, mas maganda kung doon nyo gamitin kung ganyan karami din ang lulutuin ninyo. Mga 2 to 3 minutes bago natin bilingin para nga siguradong mag-lock na yung kanyang lasa. Huwag kayong magugulat kung may nasusunog na part dyan sa inyong kawali dahil natural lang yan dahil nga sa ating itinimplang toyo. Patapos na nga itong ating first batch at ngayon naman ay hahanguin natin sa isang lalagyan. Para nga maisa lang natin yung mga susunod pang batch. Ngayon naman ay nasa last batch na ako at ito na nga, isa-set aside muna natin itong ating mga hinahango. At dito rin mismo sa ating pan na ito ay magigisa tayo ng ating mga aromatics. Uunahin ko lang gisahin dito yung sibuyas na pula. Hintayin mo lang na medyo mag-caramelize na yung iyong mga sibuyas, tapos nga yan, pwede na nating ilagay yung ating mga bawang. Katulad nga ng nabanggit ko sa ating intro, ito ay napakasimpleng recipe lang pero kaya-kayang pataubin yung isang kalderong kanin ito. Patuloy mo nga lang haluin yung ating ginigisa hanggang sa lumabas na nga yung kanyang mga mababangong aroma. Maglalagay tayo dito ng mga 4 na kutsarang oyster sauce. Tapos yung ating marination kanina, isasama ko na rin dito sa ating ginigisa. Magbubuhos din ako dito ng maliit na sachet ng liquid seasoning. At para umanghang yung ating niluluto, maglalagay lang ako dito ng hot sauce. Pagkatapos ng hot sauce, ilalagay naman natin yung mga na-seared na pork ribs. Hahaluin ko muna ito hanggang sa lumasa na nga yung ating mga pinagsama-sama ingredients dito sa ating ginigisa. Guys, mas okay talaga na kailangan medyo matagal ang pagkakasangkot siya para nga talagang kapit na kapit ang lasa. Maglalagay din ako dito ng brown sugar, siguro mga 2 hanggang 3 kutsara. At gagamit din ako dito ng lemon soda. Isang boteng lemon soda lang ang aking ibubuhos dito. Isa rin kasi ito sa sikreto upang maging masarap yung ating pork ribs. Pero kung ayaw mo naman maglagay ng lemon soda, wala naman problema. Okay na lang na skip mo na lang. At habang kumukulo nga ito, lalagyan ko na nga ito ng tubig para nga dito ay mapalambot na natin yung ating mga karne. Okay na siguro yung ganyan karaming tubig, tas lalagyan natin ng pamintang durog, and then pagka kumukulo na nga, tatakpan na natin ito hanggang sa lumambot. Sa mahinang apoy lang at makalipas nga ang halos 1 oras, ito na siya at ganito na siya kalambot. At meron pala ako ditong isang lata ng Vienna sausage, inilagay ko na nga lang din at yung ating hinimay na bitsuelas kanina. Mga ilang segundo na lang ay pwede mo nang patayin yung apoy nito sapagkat pagka ito'y natuyo pa ay baka wala ka ng matikmang sarsa. Pero kung mas type mo yung medyo natutuyo talaga at halos nagmamantika, wala naman problema kasi nga dito sa amin mas prepare ko yung medyo may sarsa sapagkat marami kaming kakain. Pero mas the best talaga kung medyo matutuyo pa yung sarsa at nagmamantika na siya. Siguradong sisip-sipin mo hanggang sa kaduluduluhan ng iyong daliri. Dahil nga masarap magkamay pagka ganito ang ulam, talaga namang sagad to the bones ang lasa nito. Sa sobrang lambot nga ay nalalaglag na yung kanyang buto, kaya nga kung ito ay nagustuhan mo, baka naman pwedeng pakilike, i-share at mag-comment ka na rin kung taga saan ka para naman ikaw yung susunod nating mapipili. Maraming salamat, I love you all.